Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ngayon ang Luka effect sa Lakers. Well, sa nauna nating video ay tinalakay na natin ang epekto ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks na sobrang negatibo. Well, huwag na natin pag-usapan pa na may nakaaway na fans itong si Mark Cuban. Binubuo ang governor ng Dallas Mavericks na si Patrick Dumont na nagbigay ng matinding pasaring kay Luka Doncic. Huwag na natin pag-usapan na kumuha ng full-time security itong si GM Nico Harrison at ang epekto sa negosyo sa Dallas side mga amigo. At ang pagkadismaya syempre ng mga fans na kahit hindi pa tapos ang laro ay nagsisialisa na, panay protesta na paalisin na itong si Nico Harrison. Huwag na rin natin pag-usapan na biglang taas ng presyo ng ticket sa Lakers at sobrang puno ang Crypto.com arena sa debut game nitong si Luka Doncic. Ilan lang yan sa napakaraming epekto ng trade ni Luka lalo na sa Lakers pa napunta. Pag-usapan natin mga amigo ang epekto ni Luka Doncic sa basketball. Bagamat sinabi ni LeBron James kay Luka na be yourself at huwag mag-fit in sa kanila sa unang laro nito, syempre wala naman unang salta sa isang team na biglang magdudumina ng bola. Kumbaga, medyo nahihiya pa ito. Given na may minutes restriction pa at galing pa lamang siya sa injury. Kitang-kita yung effect ni Luka. Di malaman ng Utah Jazz kung sino ang kanilang babantayan. Kaya talagang maganda ang naging spacing ng Lakers. Pangalawa, grabe humatak ng defender si Luka Doncic. Kaya naman, kadalasan ay nalilibre ang kanyang mga kakampi. Siyempre, easy shot na yan. Ayon pa nga dito kay Reeves, kinakailangan ng 5 o kung pwede ay 6 na player ang babantay kay Luka para mapigilan ito. Kaso ang big problem ng defender ay ang kanyang passing ability. Grabe, katindi mga amigo, talaga nakahanap ng paraan para malocate ang libreng kakampi. Bukod pa dito, hindi lang siya ang ganon. Kailangan mo pang bantayan at intindihin si LeBron James o kaya itong si Austin Reeves na talagang pambihira ang ipinapakita sa opensa. Kaya naman, marami ang nagsasabi na ang trade ni Luka Doncic changes everything. Maging si Gilbert Arenas ay hangang-hanga kay Luka at sinabing pwedeng contender talaga ang Lakers dahil andyan nga ang dalawang brilliant mind pagdating sa basketball. Sino nga ba kina Luka Doncic at LeBron James ang dapat maging point guard o magdomina ng bola? Parang give and take lamang dapat mga amigo, pero I think mas okay na si Luka ang may hawak na bola dahil mas gumaganda ang shooting nito kapag nakukuha niya ang kanyang rhythm. Higit pa doon, mas better din na off the ball player itong si LeBron James. Malakas, mabilis at talagang kayang maging slasher. Nakita na natin ang maliit na sample sa debut ni Luka Doncic kung saan binigyan nito ng half-court pass itong si LeBron James. Nakita din natin ang play na biglang magkakat si LeBron sa gitna at papasahan ni Luka or vice versa kung saan sila ang magdidesisyon kung i-layup ba nila o kaya isang alley-oop pass o kaya naman isang pasa sa corner for easy 3-pointer sa oras na tumulong ang defender sa gitna. So very dangerous talaga dahil sa kakayahan ng dalawang ito na mag-analyze ng sitwasyon. Ganito katindi ang epekto ni Luka na nagiging madali ang lahat para sa kanyang mga kakampi. Kailangan lang maging handa ang mga ito na itira ang bola sa oras na mapasahan sila. Nakita natin ito kay Rui Hachimura na talagang nagbinipisyo at maraming tira ang naipasok. Kay Jackson Hayes na perfect from the field at lahat ata yon ay galing sa magandang pasa sa kanya ni Luka at LeBron. Sa kabilang banda naman, nabiguman ang Lakers na makuha si Mark Williams sa trades ay nakakuha na rin sila ng kapalit, isang veteranong sentro. Bagamat aminin na natin na malayo nga ito dito kay Anthony Davis, pero pwede na rin dahil dissenting defender na rin ito mga amigo at kaya makipagtapatan sa opposing team. Pinapirma nila si Alex Len at iwinave itong si Christian Wood mga amigo. Si Alex Len ay 7-foot center
na may 11 years of experience sa NBA going to 12 at bago siya napunta sa Lakers ay nai-waive siya ng Washington Wizards. Ngayong season, siya ay nag-a-average lamang ng 1.4 points at 1.8 rebounds per game on 53.7% shooting from the field. Well, kaya ganito ang stats ni Lin dahil halos hindi na ito pinaglalaro pa at kung makapaglaro man ay napakaiksi lamang ang mga minutong ibinibigay sa kanya. May career average siyang 6.7 points at 5.3 rebounds per game. Ang pinakamagandang nilaro nito mga amigo ay ang panahon niya sa Atlanta Hawks during 2018-19 NBA season kung saan nag-average ito ng 11.1 points at 5.5 rebounds per game. Sa palagay ko ay hindi naman ito bibigyan ng mahabang playing time ng Lakers, depende na lamang siguro sa matchup dahil medyo nasasanay na sila sa small ball lineup mga amigo. Ano ang masasabi nyo sa pagkuha ng Lakers dito kay Alex Len?